Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina no, ipa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya sa photo. Binata pa siya. So silang tumigil. Para at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Namayat pero wala nang iniinom na gamot si former President Rodrigo Duterte. Ayon sa ex-wife nito na si Elizabeth Zimmerman. Sa video interview kay Zimmerman ng Alvin and Tourism FB page, sinabi nito na namayat ng husto ang dating Pangulo mahigit 100 araw mula nang makulong ito sa The Hague. Gayunman malusog pa rin anya ito at wala nang iniinom na gamot. Malaking oras anya ng dating Pangulo ang ginugugol ito sa pagtulog at panonood ng telebisyon. Tinuod yun na kayo na barang, yun ko ma'am. Samasang kabata. Because we're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Because God is with us. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na napa. Kay doon na ako niabot na gid sila sa witchcraft sa ilaha koan. Sa ilaha kan gustuhan na Ma-impeach. yes, matanggal ko. Matanggal ko sa pwesto at I'll be out of there. Pagka uli, ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo nito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year. No? Na ang tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala niyo, ang presiding member ng House noon ay si Constella Kimbo. At sinabi niya talaga, on record niya, let's stick to our plano yun. Ang sunod, yung nakikita ko ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives. Doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para pupunta mabigyan ng selfless mo na legitimacy yung ginawa nila ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, naka-4 sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan sa pingit sa kaalaman na karamihan sa ating mga Ma'am, muna different topic. okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong pa Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na in as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung mga ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yun by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun. So, very soon. Okay. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin. Yan. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito kami sa
Hague sa duration ng duty ko. So July, ano ba ako? Alam mo naman July 5 hanggang July 23. Yung sa 23. akin. And then, dating sa susunod si Husband. So actually, dito po kayo sa SONA, no? You will be here. So you'll be out of the country during the SONA. Oo, kasi July 23 ako, honest. Okay. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention in 4 times a week. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa katulungan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung maninira na sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pagpamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint, how confident are you that the Senate will resolve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanilang abogado doon, and syempre yung iba are supported by lawyers as well. Unahin muna nila doon pag-desisyon tungkol sa question ng validity of court openings and yung crossover ng trial from the time of the Yung notice of disallowance po sa 4th quarter nung confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution yung appeal ni Ron? Wala pa kaming check ko sa Office of the Vice President. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita ng ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo, nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya. Kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way. Pero nabanggit nyo yung buho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na mabilis ang pagpayat niya sa kulungan. Oo, nabanggit ko din na sa kanya sa kulungan. Naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung nakasanayan, yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun meron. At one more last question po, Sarah. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin yung July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Pumayat ako.
So then kay Napaos nga ako. dating Pangulong Duterte, yung Unity Walk, July 5, dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas po, makitin na sa kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So, mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari. Bukas. Activities. Okay. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Buhay pa rin. Ma'am, mas maaga ang bisita nyo ngayon, ha? Mas maaga kayo nakalabas? Tomorrow to. 2. Okay. So matatapos siya ng mga 3, Monday, 3:30. ano siya, 1:30 to 3. Okay. Sige. Ma'am, pwede Thank you, ma'am.